Mga Chuy, mga Chay, papasok na tayo sa Canada's most pangit highway, Ontario. Alam, tinawag ko siya most pangit na highway. Yeah. Sa lubong to, para itong papuntang Dawson Creek, yung Alaskan Highway. Daming letter I dito, ang daming disgrasya dito. Ito yung pangalawang beses kong dumaan dito na oversize ang load. First was yung parang frame ng Caterpillar, and ito yung pangalawa, ang Silent Air. Good morning mga Chuy, mga Chay. Good morning internet, good morning viewers. Sit down. Yeah, thank you. Meron akong permit ng Ontario. Lah, umulan kagabi? Ha? So meron akong permit ng Ontario. Ngayon papakatid ako sa aking dalaga papuntang truck. Meron na siya. But dadaan muna kami ng Shoppers. Ibabalik ko tong in-order kong case sa Amazon na hindi pair dun sa iPad ng aking so saglit lang to, nabuksan na siya pero pwede siya ibalik eh. Ayan, hindi na to babalik dun sa Amazon all the way, pupunta to sa Crazybill, yung mga tindahan dito ng mga returns. Pero syempre para makuha mo yung no, they're gonna put this one in Crazybills. And then they're gonna sell it? Yeah. Kasi hindi na ito mabibinta eh. Tapos na to. Sayang din yung $22 na binayad ko dito. Oh, really? So fast. Cellphone here. Okay. Saglit anak. Saglit lang to na mga proseso. Pakuha ko lang yung $22. Hi, I'm gonna return this one to Amazon. Oh, okay. So you've got the QR code? Yeah. Okay. Amazon, where is you? Yeah. Okay, so Ito yung QR code na kailangan namin. okay, customer return. Saglitin mo. You're good with this? Can I do that one more time? It's acting up today. Did I say it did it? Return label. Yeah, there we go. Return complete. Yep. Good. I might put this in a bag just because it's open. That's it. Then they email you. Alright, okay, I'm good. That's good. Thank you. Thank you. So ganun lang kadali mag-return ng product, guys. Pag hindi mo nagustuhan, balik mo siya. Then
Pero doon pa lang sa apps, sabihin mo na i-return mo ng product, hindi siya fit or whatsoever. So pagka-return ng product, pag na-scan na nila, then mag-i-email na yung Amazon sa'yo, babalik na yung pera na binayad mo dun sa kanila. Walang chichiburuchi. May mga product ito, example yung mga machine, binili mo sa Canadian Tire, ginamit mo na isang beses, hindi mo nagustuhan yung product, pwede mo siya ibalik. Napaka-easy lang ibalik. Let's go. But Done. How are they gonna sell it? No, they're not gonna sell it. They're gonna put on to like crazy bin. They're gonna bring it Yeah, there? they're gonna sell it like $5. Ganun lang kadali, di ba? Shoppers. So anyway, we're heading to ano na sa truck. Buti lumabas na ngayong permit, but I'm way behind sa aking mga kasama dahil sila ay nasa somewhere na ng Ontario. Kagabi last silang nakita ko sila sa 360 somewhere in Sunaya sa Flying J. Doon sila nag-stop. And Sunaya from here sa Winnipeg is around 7 hours, 8 hours depende sa speed. So I'll see you guys dun sa truck mamaya, pre-trip, and then start na ako mag-drive kasi hindi kami pwede mag-drive ng ano, hindi kami pwede mag-drive ng gabi. Choy, yung truck na yan, yung rig, meron siyang problema sa axle niya dito sa right side. Dito sa right side. Siguro hindi napapansin ng driver niya, parang lumalabas na yung ano niya, brake drop. Or I mean, kumakalog na yung gulong. Then tuloy-tuloy pa rin yung takbo niya. Nasa highway na, which is napakadelikado. Lakas ng tunog ngayon na habang nag-overtake sa amin, lakas ng tunog niya. But I hope na titigil siya sa Flying J para baka hindi niya alam. Baka hindi niya alam na iba na yung kalog ng kanyang axle dun sa likod. Magkakaroon siya ng ano, tawag dito, makakadisgrasya siya sa highway. It's on the other side. Sana liligo siya pa Brandon or ba diretso ng Amerika itong bata taong ito. Problema. Ako diretso yata yung truck. Papuntang Amerika. Diretso siya ng Amerika. Wala, hindi natin mapagsabihan. Lumikot na siya. Oo nga, umakyat siya diretso. It's Gojira. Gojira. Oh, nandyan pa yung mga kasamahan ko. Balik ulit kami dito mga choy sa parking. Nandyan pa ba sila? Nandun na, nakaready na sila. Where are they? There. Stay on the right side. Go straight. Yan, nakaready na sila. 1, 2, 3, 4 mga Quebec to eh. I don't want like it looks like your truck. Yeah. Like these two. Yeah. 1, 2, 3. Umalis na yung isa. Itong tatlo tatira. Quebec. Ito tatay. Quebec yung natira. Anyway, border goal is here. Okay, stay in the middle. That's it. But why is it two lines said But, like kiss this? na ako. What I do love call you. that? Remove your seatbelt muna. I love you, okay? Ingat ka. Yeah, thank you. But when you get to Canada, 63. Oh, 500. Say again? It's Canada. Canada 6300. That's the 63,000. That's the total weight of the truck, including the trailer. Or he can carry up to 63,000 kilograms. Take care, okay? Yeah, I love you. Yeah, take care, guys.
continuous pa rin yung andar ng aking APU. May mga binili na naman ako sa Temu, mga choy. Ay, ate, wait. Tubig sa likod. Likod. Yeah. Wala akong tubig. Okay, close it. I'm heading to Ontario. Bye. Alright mga choy. Yung about sa truck, tinawagan ko yung company nila, Rig Logistic. Tinawagan ko kasi mahirap na, baka magkaroon ng disgrasya dun sa highway. Online, Starlink connected. Alam nyo, ang pangit ng kanyang trailer brake. Oh. This is a trailer brake, guys. Ang tigas. Dapat smooth lang para mag-apply dun sa trailer, di ba? But oh, gaganyanin mo siya pag ano. Oh. Pangit to. Dapat yung ganyan lang, oh, handle. Anyway, 1 minute more, then alis na tayo dito sa Flying J sa Headingley. Yan, umalis na si Jess. Let's go. Malis pa rin yung dalawa kanina na nandito. Yung mga owner operator, to the end of the street, then turn left. yung apat nandito pa. Yung mga company driver wala na, may mga permit na halos. Turn left on Camp Manita Road, then take the first right. Kasama ko to sa Vancouver before. Turn right at the traffic light. Sila yung nawala nung may hata kaming reels. Sila yung nung second na pagbalik namin, siya yung naging leader namin dun sa second tour. Then nawala siya. Iba yung way na dinaanan niya, kaya kung mapansin niyo yung video nung tumigil kami sa isang way station, meron dumating na pangalawang truck. Siya yun. Big fight.
So mga choy, so ito yung dinadaanan ko ngayon. Ito yung tinatawag na perimeter 100, perimeter 101 dun sa kabila, and this one is perimeter 100 all the way hanggang eastbound papunta Ontario. Now I know nung first na itinakbo ko itong Portugal from Saskatoon, wala yung video, right? But okay siya i-drive. Mas malaki siya ng konti doon sa Cascadia dahil ito, kita mo yung hood niya eh. Ang Cascadia tusok, parang napaka-aerodynamic yung pagka-design niya, yung hood niya. But this one, kita mo yung hood niya. Sa Cascadia, pag nag-drive ka, hindi mo makikita yung hood. Ito makikita mo siya. And yeah, yun nga, malaki siya ng konti tingnan, mataas siya ng konti sa driver side, mataas siya ng konti kaysa Cascadia. Then yung andar niya parang siyempre bago yung truck, parang matigas pa yung mga piston niya, diba? Pero ang gusto ko masubukan ito, yung mabigat yung karga niya, dahil nga itong load ko ngayon gaan lang, napakagaan lang ng load. So yung parang power niya, yung torque niya, parang napaka-easy lang sa kanya. And isa sa nagustuhan ko dito, yung side mirror niya, the same lang siya sa Cascadia. Yung lapad dun sa main na side mirror, yung ball mirror niya sa baba malapad, dito sa right side malapad. Maganda siya tingnan. Ang pangit lang nito, yung ilagay nilang bracket para sa extension ng tawag dito, extension mirror para pang oversized load. Pangit yung pagka-design. Yun ang nagpapangit sa itsura niya, yung nandito at saka nandito na natin. Yung windshield niya, I think mas malapad ang Cascadia. Meron pa rin akong playback. Kaya and dito na side, itong dashboard, yun nga sabi ko sa inyo, pangit yung pagka-design niya. Dapat nilagyan na talaga dito para malapad dito. Pinaumpok na lang nila to, diba? Parang Volvo style ba? Volvo at saka Cascadia na umpok dito para may lagay mo yung mga gamit. So nakaganyan siya na masubsub. And nakita nyo naman sa drone shots, skip, makipot, tingnan, malaki siya tingnan sa labas, but pag nandito ka sa loob, makipot. And again, this one is digital, lahat mga needle niya ay digital, everything digital. Then pwede mo siyang customize kung ano lang yung gusto mo makita dito sa dashboard mo, RPM or fuel, or gusto mo lang yung speed mo lang yung makikita mo. So meron mga settings dito. Itong roller nila dito, pwede mo siyang i-set up like that. Pwede mong i-dark mode. Then pwede mong meron siyang side sa gilid na red. Then yun, meron siyang RTM at saka diesel, or gusto mong makita lahat yung components sa dashboard. So nandito lahat ang control. During night, magdadrive ka during night, so ang ilalagay mo lang para hindi masyadong clear sa mata mo, yung speed mo lang. Yan lang siya, or tanggalin mo yung red na side. So yan lang yung speed mo, kasi lahat ay digital. I'm not sure pagdating dito sa winter time if okay ba siya gamitin, kasi more on sensor eh. Hindi kaya siya mag-frozen, unlike dun sa needle na talagang gumagalaw. Talagang yun ang mas maganda. Yung may needle, ito wala, digital lahat. So anyway, meron akong isang convoy, si Jess. Nasa unahan ko na siya ngayon, overtake sa akin kanina. And siya ay papuntang Quebec. Pero
well, papuntang Quebec ay 2 araw kalahati mong tatahakin itong Ontario na highway. Susundan ko lang siya all the way hanggang sa Sunaya, Flying J, kung saan tumigil sila Ken, Pops at saka Jevan last night. And then tomorrow morning, today's Thursday, maybe on Friday, Mando daw Friday sana, finger cross. If merong available sa Friday, then Friday. Kung wala, hindi ko maabot yung Friday, mag-stay ako ng Saturday, Sunday sa area, baka Monday na manlod. Come on, are you kidding me? Papasok na tayo sa Canada's most pangit highway, Ontario. Tinawag ko siya most pangit na highway. Yeah. Sa lubong to, para itong papuntang Dawson Creek, yung Alaskan Highway. Daming letter I dito, ang daming disgrasya dito. Ito yung pangalawang beses kong dumaan dito na oversize ang load. First was yung parang frame ng Caterpillar. And ito yung pangalawa, ang Silent Air. Parang sarado ang timbangan. Yes sir. Sarado ba? Kung ganito lang sana ang ginagawa ng Ontario, expand ang highway, divided highway all the way hanggang makarating ng Toronto, napakaganda guys, napakaganda. Okay lang kahit dito bumabiyahe, okay lang. Ganito, divided, ibang way doon, ibang way dito. But pagdating mo dun sa unahan, ito for the meantime lang to, hindi talaga siya all the way hanggang doon. For the meantime lang to. But pagdating dun sa unahan, salubong na naman yan. But it takes money, billions ang gagastusin dito para buksan, para sirain yung gilid ng batuhan na yan para magkaroon ng isang divided highway ang Ontario. Kasi kung may disgrasya pa westbound, tapos sa lubong, sarado lahat ng kalsada guys. Sarado. Pero kung divided highway, may madisgrasya dyan, mayroong jackknife dyan, ito continuous pa rin yung flow ng traffic niya. Continuous. Pero kung sa lubong, siyempre kung nag-jackknife nasa gitna, hindi na makakadaan yung mga papuntang eastbound. Diba? So ito, bagong highway, ngayon nakulit ako nakadaan, siguro matagal na itong na-open, matagal na itong natapos, but it's good. Okay, Mana is calling. Hoy!
wala akong magagawa kundi sunod ng sunod sa kanya. 90 lang talagang takbo. Turn left on Highway 102. No, we're not allowed there. Wala kaming permit dyan. Sus, hindi talaga siya lumiko. Ay, salamat. Thank you, Lord. Thank you. Umalis ka rin sa linya. Salamat naman ang marami. Yung aming permit ay dito dadaan sa 17. 46 kilometers to Thunder Bay, guys. Continue on Highway 11. Anyway, guys, welcome to Kakabeka, a small town bago mag Thunder Bay City. Yeah, may hotel dito. Maliit na hotel, merong Enver na gas station, hotel, motel, a small town. Thunder Bay. Tama ba? Thunder Bay na ba ako? It says here Thunder Bay. Turn left at the traffic light. I know, right? Siguro ito yung perimeter highway nila dito. Ito yung pinaka-downtown, no? Thunder Bay. Yeah. So from here, 46 kilometers doon sa Flying J, refuel. If meron pa akong enough time tonight, 8 o'clock, makadrive pa ako hanggang Nipigon. If meron pa akong enough time. That's 46 kilometers, around 30 minutes.
Time to call for a night, mga chuy and chay. Oh, nandito yung aking mga ilang kasama. Isa. Turn left on Highway 11. Arriving at Flying J Thunder Bay, right. May isang queue line doon, no? Ano ba to? Hey. Oh fuck, no, this. How's my Starlink? Oh, it's good. Camera na 4K bago. In order ko na tape measure na digital. So isang araw ko na yan i-install. Wala na akong time, guys. Chuy mga chay. Parking. Let's start. Why?
ako sa gilid. Tagilid eh. Oh, sikip. Yung ibang mga kasamahan ko wala dito. Yung isa lang, yung isa na yan, hindi ko nakita yan sa Flying J. Doon yan sila nakatigil sa ano, somewhere sa Prada. Okay, time to call for a night. You have 4 hours and 30 minutes of remaining drive time. Okay, mga choy, mga chay. Sa wakas, for almost 7 days, nakalabas ako ng Winnipeg. Lumabas din yung permit, lumabas tong 28 pa. So, ang ginawa nila, 28 ha. So, ngayon ay 30, 28. Kailan ba yung 28? Monday? Yeah, I think Monday. But hindi nila binigay agad. Ang binigay nila Tuesday. Unang umalis, sina Ken, kahapon. 4 na truck ang pinauna nila. Hindi nila binigay lahat yung permit. Yung isa nandyan, sabi ko nga kanina, hindi ko siya nakita dun sa parking. Nandun niya nakapark bago ang border ng Ontario. Dun sila nakapark. So lumabas na yung permit by 28. And yun nga, hindi nila binigay agad sa mga driver. Then nung pagkabigay na ng first 4 ng permits, ay 4 lang yung pinaalis, 3 Pilipino, 1 puti. So yun ang pinakaunang pumasok ng Ontario. And then kanina 5 kami. Siguro ang unang binigyan ito dahil unas lang dumating dito eh. Yung malapit sa border, binigyan agad. Pagpasok sa opisina, binigyan agad sila kasi mas, that's 1 hour and 30 minutes from Winnipeg.
papunta doon sa bago magsabay, kasi tatlo daw yan sila nakapark doon sa Prada. So unas lang pumasok kasi from Prada to border around 30 minutes or 20 minutes bago pa kami darating yung 5. So yung 5, ako yung last na umalis, yung 4 inubertikan ako ng isa. I think yung 4 na yon, yung nakasama ko sa Headingley, nandun sila sa Nipigon, kasi for sure hindi na sila makakalagpas pa ng Nipigon unless kung talagang humataw-hataw sila. 130 ang speed, but pag 130 na ang speed mo dito, tatawagan ka ng opisina, hey, overspeeding, kasi allowed lang kami dito ng 105. But yung speed dito is 90 km/h. Panakaw-nakaw na lang yung 100, 105. And you know, yung mga 113, shout out dyan sa mga bumibira ng 113. Alam niyo na kung sino kayo. Yeah. So yung 4 na yun for sure nasa Nipigon. Ito naabutan kong isa dito. So yung 2, siguro 6 sila nandun sa Nipigon, ang isa nandito. And yung 4 pa na owner op na mga letter I nandun pa sa Winnipeg sa Headingley, maybe tomorrow. So hindi siya binigay lahat sabay-sabay na isang bultuhan, binigay agad lahat. Mga nasa Winnipeg binigay lahat ang permit, kasi alam nyo bakit ang mangyayari pag binigay lahat yun sabay-sabay? Sunod-sunod yun sa kalsada, walang makaka-overtake for sure. Mag-uunahan, speeding. Kung anong speed na nasa una, habulin ng isa. Anong speed ng nasa una, habulin ng isa. Kasi nga, kikita niya, okay, I'm safe. Kasi yung nasa unahan, yun ang pinaka-prone ng speed gun, no? Na mahuli sa speeding. So, pagtingin mong meron sa unahan na kasamahan mo na bumibira ng 110, bibira ka rin ng 110, di ba? Kasi alam mong kampante ka dahil meron sa unahan eh. So, hindi nila binigay sabay-sabay. By group nila binigay yung mga permit. Kasi nung makita ko yung permit, ano na siya, 28 pa lang siya na-release, na ibigay. So, well, strategy ng opisina para, yun nga, hindi kumpol-kumpol sa highway ng Ontario yung mga Q-line truck na may dalang mga silent air. Kasi kung kalain mo 11 na kami na dun sa 12 plus 3, 15 na truck sabay-sabay dito lahat sa highway. Isipin mo kung gaano ka haba yung overtaken mo kung ikaw nasa likod. Ang haba nun, mainit sa mata ng mga pulis. So, yeah, naintindihan ko, that's okay. That's okay and that's okay. But anyway, nandito na ako sa Sunaya. Ang tawag na ito Sunaya, that's 42 kilometers away from Thunder Bay, city ng Thunder Bay, Ontario. And then I think another 1 hour papuntang Nipigon. Then kakaliwa sa Nipigon all the way Highway 11 all the way hanggang Kapuskising, North Bay. And then yeah. So bago ko to tatapusin ang video, itong aking vlog today, nagiging up to date na yung vlog. Okay, mabilis yung upload, sana ganun lagi. And gusto ko lang i-shout out yung community spotlight. Okay, ito ang nagsuggest nito, hindi ako kundi si YouTube. So community spotlight, si Diver Boyong with 22 comments, Susit Maulit 216 comments, Manibilang Pinoy with 24 comments, Ranti Tabirao 50 comments. And sige lang kasi nag-replay siya eh. Tabirao and hindi ha, 50 Phil Aldiguer, 19 comments. Robert Ralius by with 1057 comments. Chris Family Vlogs with 949 comments. Motobike 453 comments. And si Jologs, ano ba to? Jologs Vlog Canada 273 comments. And Eugene Green Abe 249 comments. And Kikoy YouTube TV 206 comments. Oragon Bisaya 204. John Balintun 193. Johnny Ramos 182. Jose Ho 173 comments. Susan Moreno with 172 comments. Lloyd Puloy Pascual 172 comments. Mark Arsiaga 161 comments. And
Adriel Palma, 159 comments. Eric Apolinario, 157 comments. So, ang dami Miko Jan Di Guzman, 150 comments. Jeremy Chin with 144 comments. Wow. Rolando Basa Jr., 134 comments. Narciso Duran, 134 comments. Berhelio Rivera, 120 comments. Dudong Lamoso, 111 comments. Alan Gakayan, 107 comments. Maraming salamat. Juanita Dolak, 105 comments. Parascar, 92 comments. KBA 33, 91 comments. Lloyd Osio, 87 comments. And Elsie Pasking Piludin, 80 comments. Skunk Blossom, 77 comments. RJBTN Blog with 69 comments. Ailey Alfante, 68 comments. And M. Valdez, 65 comments. Can I Kiss You, 63 comments. Evan Biolango with 61 comments. And Kano TV with 57 comments. Roberto Bismonte with 55 comments. R2X Thrills, 51 comments. And si JY, 49 comments. GL Ligardali, 47 comments. Vincent Bangloy, 45. Boogie Hardaniso, 43. And Noli Lagrusas, 42. Fee Esperanza Tapales with 39 comments. MJ Corazon, 100, 32 comments. And Prince Quinto, 31 comments. Jing Solis, 30. Manuel Morales, 28. Mensaherong Dala, nako, nawala na. Ano ko lang siya, Mensaherong Gala, hanggang ako sa Mensaherong Gala. Ang dami, ang ano nito ay si YouTube, okay? Hindi ako. So, view all ko lang lahat, yung mga pinakamaraming comments. Kaya, shout out na rin sa inyo. Alan Gakayan, Parascar, nandito na. Si Elsie, tapos na. Skunk Blossom, RVG10, Can I Kiss You, Kano TV, Roberto Bismonte, 55, R2X, GY, 49, Vincent Bangloy, Bogie Hardinaso, 43, Noli Lagrarosas, 42, Fee Esperanza, MJ Corazon, 32, and Prince Quinto and Jing Solis, Renier Katibog, Life with Coronels, 9, and Heavy Loads PH, 8, and Pinay Tracker, Australia, USA, Pinay Tracker, Easy USA with 4 comments. So anyway, thanks God na nakarating ako ng safe dito sa Sunaya, sa Flying J. Nakapag-refuel na para tomorrow, 30 minutes before sunrise, mag-start na ako ng aking driving. Kasi 8 hours lang yung required namin dito sa Canada na mag-sleep over sa isang parking. 8 hours lang. So I don't know what time tomorrow will be the sunrise. And then sana makuha ko by Friday. So tomorrow whole day ako magdadrive hanggang lagpas ng North Bay, yung aking titirahin, just like ginawa nila Ken today na lumagpas sila ng North Bay. And then by Friday, finger cross, sana maganda ang panahon, sana everything goes well. Friday ma-unload ako sa, sana finger cross na ma-unload ako sa Woodbridge, Ontario, itong aking load by maybe tanghali or maybe by, yeah, for sure after lunch unload ako, and then mabigyan ako ng reload plan para alam ko na kung saan ako pupunta. But for sure, maybe kung merong reload plan, babalik ng Mulin. So from Ontario, tatawid ng border ng, it's my another first time na tatawid ng border somewhere dyan sa Ontario, papasok ng Michigan or Detroit, I don't know, papuntang Mulin. So maybe that would be the plan. But anyway, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Pag-amping mo tanan, ay mo kalimot og comments and like. Kung may mga questions, yung mga questions niyo babalikan ko yan para may mga napansin ako doon na kailangang sagutin. But in a few days, para bigyan niyo muna ako ng time para mabasa ko and then makapag-create ako ng sagot doon sa mga tanong ninyo. Pag-amping mo tanan, have a good night, keep safe, and we'll keep on tracking. Good night.